sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong taksibol ng 2016, sa isang selyadong inabandonang minahan sa Itogon, Benguet, sabay-sabay na natakpuan ang 5 kalansay. Nang buksan ng maminero ang entrada ng gumuhong lagusan, ang flashlight ng mga investigador ay unti-unting tumagos sa kadiliman. Sa lalim na 380 metro, sa pinakadulong bahagi ng minahan, sabay-sabay na huminto ang 5 sinangang ilaw. Sa malamig na kadiliman, nakahiliran ng maayos ang mga kalansay ng 5 tao. Sa buto ng daliringang isa sa kanila, suot pa rin ang kanyang singsing pangkasal. Ang malabingang kanilang hiking jacket ay makakasamang natakpuan sa isang bunton. Sila ang 5 magkakaibigan, lahat 42 taong gulang, na nawala ng walang bakas sa isang camping site sa Benguet 12 taon na ang nakalipas. Ang 5 taong ito, na pinaniniwalaan ng lahat na biktima ng isang misteryosong pagkawala, ay nakahimlay pala sa pinakamadilim na bahagi ng inabandonang minahan sa loob ng 12 taon. Ang insidente ay naganap noong madaling araw ng Sabado, Oktubre 9, 2004. 5 makakabets na makasamang lumaki sa isang probinsya at nagtapos sa isang high school. Ang nagtipon sa kanila pagkatapos ng 24 na taon ay isang taong may utang na loob, si Ginoong Antonio Reyes. Isang CEO ng isang kumpanya sa Maynila, na personal na bumisita sa bahay niyang bawat isa para humingi ng tawad sa mapakakamali nung kanilang kabataan. Kinabukasan, sa 5 tolda, tanging ang init ng katawan ng gataw ang nawawala, ang na sleeping bag ay maayos na nakalatag. Ang kanilang na cellphone, pitaka, at susi ng kotse ay naroon pa rin. Sa tabi ngang unan, may isang salamin. Sa isang baso, naroon pa rin ang pustiso. Sa paradahan, ang 5 sasakyan ay naroon pa rin, walang isa mang nawawala. Lumuhod si Gay Reyes sa harap ng ngatoldang kanyang kaibigan at humagulgol ng matagal. Habang kalmado niyang ipinapakita ang kanyang perpektong alibi, kabilang ang isang video ng pagdaan niya sa tollgate noong 3:12 ng madaling araw. Ang investigasyon ay nawi sa wala. Isang matandang lalaki malapit sa minahan, na nagbigay ng mahalagang testimonya, ay biglang binawi ang lahat ng kanyang sinabi matapos mailipat ang titulong kanyang bahay sa probinsya sa pangalan ng kanyang anak na nasa siyudad. Ang 5 pamilya ay nawasak dahil sa pagkawala ng kanilang ngahaligingang tahanan. Ang panganay na anak na lalaki ay huminto sa pag-aaral upang magtrabaho sa konstruksyon, at ang 7 taong gulang na bunsong anak na babay ay ipinadala sa isang bahay ampunan. Isang ina ang nagdarasal tuwing linggo sa camping site, at sa taglamig ng taong iyon, pumanaw siya sa isang bench sa terminal ng bus. Sa panahong iyon, ang negosyo ni Gay Reyes ay lumago ng double, triple. Naging bida siya sa mga pahayagan bilang isang self-made man, nagmamaneho ng imported na sasakyan. Tuwing Oktubre 9, nagpapadala siyang 5 malalaking korona ng bulaklak sa 5 pamilya. Sa puting laso, laging nakasulat ang parehong mga salita. Kaibigan, patawad. Tuwing may okasyon, personal siyang nag-aabot ng sobrang may tulong pinansyal sa bawat pamilya. Ngunit, ang kapal ng sobre ay kakaibang makakaiba sa bawat pamilya. Ang kahulugan ng pakakaibang iyon, walang sinuman ang nakakalam nun. Unti-unting nakalimutan ng mundo ang 5 lalaki. Ngunit may isang taong hindi nakalimot. May isang matandang investigador, si Detective Cardo Cruz, na 2 beses ipinagpaliban ang kanyang pagre-retiro at hindi inalis ang mga larawan ng 5 pamilya sa kanyang mesa sa loob ng 12 taon. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 tolda noong gabing iyon? Sino at paano dinala ang 5 bangkay sa lalim na 380 metrong inabandonang minahan? Ano ang kahulugan ng petsang isinulat sa talarawan ni Gay Reyes 24 na taon na ang nakalipas? Alas 5:47 nilang nga madaling araw, Sabado, Oktubre 9, 2004. Sa isang camping site sa kabundukan ng Benguet, makapal ang malamig na hamog ng umaga. Ang tagapamahala ng camping site, si Mang Badong, ay dahan-dahang naglalakad sa daanan habang may hawak na flashlight. Ngunit kakaiba, ang ilawng kanyang flashlight ay direktang nakatutok lamang sa Site 5 na para bang may itinakdang daan. Sa kadiliman ng bundok, ang ilaw na iyon lamang ang huminto sa harap ng 5 tolda nang walang anumang pag-atubili. Mayroong isang CCTV camera na naka-install sa pasukan ng camping site. Ngunit sa araw ng insidente, mula 1 hanggang alas 5 madaling araw, sa loob ng eksaktong 4 na oras, naputol ang recording ng kamera dahil sa brownout. Ang circuit breaker na naging sanhi ng brownout ay nasa loob ng opisina ng tagapamahala. Tanging si Mang Badong lamang ang may access dito. Nanginginig ang makamay ni Mang Badong habang dahan-dahan niyang binubuksan ang zipper ng unang tolda.
Sa loob ng sleeping bag, maayos na nakalagay ang isang cellphone. Sa tabi nito, isang leather na pitaka, at sa ulunan, isang pares ng salamin na may mataas na grado. Binuksan ni Mang Badong ang pangalawang tolda. Sinilip niya ang loop ng ikatlong tolda. Pareho ang sitwasyon sa lahat ng 5 tolda. Sa isang tolda, mayroon pang pustiso na nakababad sa isang basong tubig. Ang mas sleeping bag kung saan dapat natutulog ang 5 lalaki ay mayos na nakalatag, tanging ang init ng kanilang katawan ang wala. Walang bakas ng pag-away, walang marka ng pagkakalatkat, at walang magulong sapatos. Ito ay isang kakaibang tanawin, na parabang sabay-sabay na umalis ang kaluluwa ng 5 tao. Sa tabinge, si Tebesh, may isa pang bakanteng espasyo na nagpapahiwatig na orihinal na 6 na tao ang nagbuk. Sa lugar na iyon, malinis na nawala ang bakas ng ika-6 na tolda na tiyak na nakatayo doon noong gabi bago. Nagmamadaling naglakad si Mang Badong patungo sa paradahan. Sa paradahan, naroon pa rin ang 5 sasakyan, walang isa mang nawawala. Napahawak sa kanyang tuhod si Mang Badong at huminga ng malalim. Naku, malaking problema to. Nanginginig ang kamay ni Mang Badong, na kinuha ang telepono sa opisina at tinawagan ang numero ng Benguet Provincial Police Office. Alas 7:20 ang umaga. Dumating sa lugar si Police Major Cardo Cruz, team leader ang Criminal Investigation Unit, kasama ang 3 tauhan. Ang hamok ng umaga sa bundok ay bumabalot sa 5 tolda na parang may tinatago. Lumuhod si Major Cruz sa harap ng unang tolda at maingat na sinuri ang ayos ng sleeping bag. Ang zipper ang sleeping bag ay nakababa lamang hanggang sa kalahati. Masyadong mayos para sa isang taong kagigising lang. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga plakang nasakyan, mabilis na natukoy ang pagkakakilanlan ng 5 nawawala. Sila ay makakabatch na lumaki sa isang probinsya at nagtapos sa isang high school. Ngunit may isang kakaibang punto sa testimonya ng pamilya. Ang 5 lalaki ay hindi kailanman nakaroon ng reunion sa loob ng 24 na taon mula nung sila ay magtapos. May ibang tao na nagtipon sa kanila. Ito ay ang kanilang kabatch, si G. Antonio Reyes, isang CEO mula sa Maynila. Isang buwan bago ang insidente, personal na binisita ni G. Reyes ang bahay ng bawat isa. Gusto kong taos-pusong humingi ng tawad sa mga nagawa ko noong high school. Iyan daw ang sinabi ni G. Reyes habang malalim na yumuyuko sa harap ng kanilang pinto, ayon sa nanginginig na salaysay ang isang asawa. Bandang alas 9 ng umaga, dumating si G. Reyes sa camping site na nakasuot ang itim na suit. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng toldang kanyang 5 kaibigan. Matagal niyang pinunasan ang kanyang mata gamit ang isang panyo. Nanginginig ang mabalikat ni G. Reyes. Sa pagkakita nito, walang sinuman sa 5 pamilya ang nahinala na si G. Reyes ang ika-6 na kasama noong gabing iyon. Maingat na tinawag ni Major Cruz si G. Reyes sa isang tabi. Nanginginig ang boses ni G. Reyes nang magsalita. Bandang 2:30 ng madaling araw, may tumawag sa akin mula sa isang kliyente. Kailangan kong umalis agad. Ipinakita ni G. Reyes kay Major Cruz ang video ng pagdaan niya sa tollgate ng 3:12 ng madaling araw at ang talangrang, tawag niya sa isang manager na kliyente ng 4:20 ng madaling araw. Ito ay isang alibi na walang anumang butas. Noong gabing iyon, bago umalis si G. Reyes sa camping site, nakatinginan sila ni Mang Badong sa harap ng opisina ng tagapamahala sa loob lamang ng 7 segundo. Bahagyang yumuko si G. Reyes kay Mang Badong. Ganun din ang ginawa ni Mang Badong. Walang sinuman sa lugar na iyon ang nakapansin sa kahulugan ng maikling 7 segundong iyon. Habang ang mga sigaw ng 5 pamilya ay umanik sa kabundukan, ang malamig na araw ng taglagas ay dahan-dahang sumisikat. Isang linggo matapos ang insidente, sa opisina ng Criminal Investigation Unit ng Benguet PPO, nakadikit sa isang pader ang mga larawan ng 5 pamilya. Inilatak ni Major Cruz ang mga talangang testimonya ng pamilya sa kanyang mesa at maingat na sinuri ang bawat pahina. Biglang huminto ang kamay ni Major Cruz habang binabasa ang mga pahina. Ang 5 pamilya ay pare-parehong nagsasabi ng isang kwento. Ang 5 lalaki at si G. Reyes ay halos walang ugnayan mula noong sila'y magtapos, ni isang tawag sa telepono. Partikular na nakuha ng pansin ni Major Cruz ang testimonya ng asawa ng isa sa mabiktima na may bunsong anak na babae. Nung umaga bago umalis ang asawa ko, nag-alangan pa siya. Sabi niya, mahirap paniwalaan ang taos-pusong pahingingang tawat pagkatapos ng 24 na taon. Ibig sabihin, lahat ng 5 lalaki ay may pag-aalinlangan sa kanilang puso nang pumunta sila ron. Sinimulang hanapin ni Major Cruz ang makabatch na maaring may alam tungkol sa buhay high school ni G. Reyes.
Ang una niyang nakausap ay may-ari ngang isang maliit na hardware store sa La Trinidad. Sa wakas, inilahat ng may-aring hardware ang isang kwentong hindi niya sinabi kaninuman sa loob ng 24 na taon. Nung high school, sige. Reyes ay labis na binuli. Nege. 5 Minsan pa na. Isinabit siya sa rehas nege. Rooftop. Nag-apply si Major Cruz para sa isang search warrant para sa negosyo, tirahan, at sasakyan nege. Reyes. Ngunit, ang kanyang alibi, na suportado ang video sa tollgate at mga talaeng tawag sa kliyente, ay masyadong matibay. Ibinasura ang korte ang waran. Kinabukasan, kusanglop na bumalik si G. Reyes sa istasyon ang pulisya. Inilapak ni G. Reyes ang isang set ng hiking gear sa harap ni Major Cruz. Sama-sama kaming nahanap sa bundok para sa makaibigan ko. Kung kailangan ninyo, kunin ninyo ang lahat, mula sa damit na suot ko hanggang sa sapatos ko. May maamong mukha, isinumite ni G. Reyes ang kanyang hiking jacket, backpack, at isang pares ng luma at maputik na sapatos. Sandaling tiningnan ni Major Cruz ang suwelas ng sapatos. Sa pagitan ng maukan ng suwelas, may mga buo-buong itim na lupa na nakasiksik. Ngunit, ang sapatos na iyon ay inilipat sa bodega ang ebidensya na may pangalan lamang na nakasulat sa ilalim ng listahan ng mga nakumpiska. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Isang 68 taong gulang na lalaki, si Lolo Pido, na buong buhay na nangunguhang ng halamang gamot malapit sa inabandonang minahan, na may layong 1-2 kilometer mula sa camping site, ay pumunta sa istasyon Nege Pulisya. Inilabas ni Lolo Pido ang isang maliit at gamit na kwaderno mula sa kanyang bulsa. Noong madaling araw na iyon, isang itim na kotse ang pumasok at lumabas ng 2 beses sa direksyon ng minahan. Isinulat ko ang huling numero ang plaka. Itinuro ngang nanginginig na daliri ni Lolo Pido ang isang pahina sa kwaderno. Ang 3 numerong iyon ay eksaktong tumukma sa plakangang itim na kotse ni G. Reyes, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng determinasyon sa mukha ni Major Cruz. Ngunit, 15 araw matapos matanggap ang testimonya ni Lolo Pido, isang ulat ang dumating na ang titulo ang bahay ni Lolo Pido ay biglang nailipat sa pangalan ng kanyang anak na nasa siyudad. Muling binisita ni Major Cruz ang bahay ni Lolo Pido. Nakaupo si Lolo Pido sa isang papag sa bakuran at matagal na hindi nagsalita. Major, siguro dahil tumatanda na ako, nalilito na ako. Hindi ko na matandaan kung itim na kotse ba talaga ang nakita ko o anino lang. Hindi magawang tumingin ni Lolo Pido sa mata ni Major Cruz at yumuko na lamang. Kasabay nito, paulit-ulit ding tinanong si Mang Badong. Nung madaling araw na iyon, natulog lang ako gayang dati. Wala akong nakita. Paulit-ulit na sinasabi ni Mang Badong ang parehong pahayag na parang isinaulo. 7 beses na inulit ni Major Cruz ang parehong tanong sa iba't ibang paraan. Ang sagot ni Mang Badong ay hindi nagbago kahit isang salita. Isang ulat na nagsasabing kakulangan ng matibay na ebidensya ang inilagay sa mesa ni Major Cruz. Ang investigasyon ay halos isinara na. Ang pares ng sapatos na isinumait ni G. Reyes ay inilagay sa isang kulay kapeng sobrang papel at inilipat sa pinakamataas na estante ng bodega ng ebidensya. Noong gabing iyon, mag-isang nakaupo si Major Cruz sa kanyang tahimik na opisina at muling tiningnan ang mga larawan ng 5 pamilya, isa-isa. Sa harap ng larawan ng amang may bunsong anak na babae, nanginginig ang mga balikat ni Major Cruz. Maingat niyang inipon ang mga larawan sa isang jilid ng kanyang mesa at dahan-dahang hinaplos ang takip ng file ng kaso. Ang 5 larawang iyon ay hindi naalis sa kanyang mesa sa loob ng mahabang 12 taon. Ang malamig na hangin ng taglagas ay marahang yumugyog sa bintana ng istasyon ng pulisya. Sa taglamig ng taon kung kailan isinara ang kaso, ang unang bumaksak sa 5 pamilya ay ang ina ng bunsong anak na babae. Tuwing linggo, sumasakay siya sa unang biyahengang bus papunta sa pasukan ng camping site. Lumuluhod siya sa malamig na lupa at matagal na nagdarasal paharap sa bundok. Niyayakap niya ang larawan ng kanyang yumaong asawa at humahagulgol. Noong Disyembreng taong iyon, isang madaling araw, pumanaw siya dahil sa atake sa puso. Hindi sa piling ang kanyang pamilya, kundi sa isang bench sa terminal ng bus patungo sa camping site. Ang kalagayan ng ibang pamilya ay lumala rin sa paglipas ng mga taon. Ang masulat ng paniningil ng utang at abiso and pagputol ng kuryente ay nagpatong-patong sa kanilang sahig. Ang panganay na anak na lalaki ay huminto sa high school at nagtrabaho sa konstruksyon tuwing madaling araw. Sa isa pang pamilya, ang bunsong anak na babae ay ipinadala sa isang bahay ampunan. Sa araw na pumasok siya sa bahay ampunan, matagal niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mama, pakbalik ni Papa, sunduin niyo po ako ha?
Iyon ang huling salitang iniwan ng 7 taong gulang na bata bago mawala sa likod ng bakal na tarangkahan ng bahay ampunan. Tuwing Oktubre 9, ang anibersaryo ng insidente, 5 malalaking korona ng bulaklak ang idinideliver sa bawat isa sa 5 pamilya. Sa puting laso NG Corona, laging nakasulat ang parehong mga salita. Kaibigan. Patawad. Ang nagpadala ay si G. Reyes. Tuwing may okasyon, personal siyang nagdadala ng sobrang may tulong pinansyal sa 5 pamilya. Ang halaga sa sobra ay bahagyang makakaiba sa bawat pamilya. May pamilyang tumatanggap ng pinakamakapal na sobre, at mayroon ding tumatanggap ng pinakamanipis. Ang kahulugan ng pagkakaiba sa halaga ay malalaman lamang sa korte pagkatapos ng 12 taon, isang kamag-anak ang matagal na naglagay ng sobrang may tulong pinansyal mula kay G. Reyes sa isang papag sa bakuran. Kinuha ang kamag-anak ang sobre at matagal na naglakat-lakat sa bakuran. Pumasok siya sa kusina. Binuksan niya ang pinto angkalan at inihagis ang sobre sa naglalagablap na apoy. Habang pinagmamasdan ang papel na unti-unting nagiging abo, nanginginig ang mga balikat ng kamag-anak. Ang kwentong yon ay naging usap-usapan sa kanilang baryo. Samantala, si G. Reyes ay tumatahak sa kabaliktaran na landas. 5 taon matapos ang insidente, ang kumpanya ni G. Reyes ay lumago at naging isang medium-sized na kumpanya na may 80 empleyado. Inilatalang ang isang lokal na pahayagan ang larawan ni G. Reyes sa front page bilang bidangang isang kwento ng self-made man. Sa ilalim ng larawan ni G. Reyes na bumababa mula sa isang itim na imported na kotse, nakasulat sa makapal na letra, "Mabubuhay ako para sa mga kaibigang nauna sa akin." Ang pamumuhay ni Mang Badong, ang tagapamahalang ang camping site, ay umunlad din. Ang kanyang bunsong anak at panganay na anak ay sunod-sunod na nag-aral sa Maynila. Ang matagabaryo ay nakokomento habang dumadaan sa bahay ni Mang Badong. Si Mang Badong pala, marunong mag-ipon. Parehong nag-aral sa Maynila ang mga anak niya. Isang malaking biyaya sa pamilya ngang isang magsasaka. Nakangiting umiinom ngang lambanok si Mang Badong sa kanyang papak. Sa mesa ni Major Cruz, ang mga larawan ng 5 pamilya ay unti-unting naninilaw. 6 na taon bago ang kanyang pagre-retiro, ginugol ni Major Cruz ang kanyang nabakasyon at sariling pera upang mag-isang hanapin ang mga nawawala sa kabundukan malapit sa camping site. Sa paglipas mga taon, ang buhok ni Major Cruz ay unti-unting pumuti. Isang araw ng taglagas, habang minamaneho ni G. Reyes ang kanyang bagong imported na kotse sa kahabaan ng Session Road sa Baguio, isang matandang ina na may hawak na larawan ng kanyang yumaong asawa ang nakasalubong niya sa isang tawiran. Nakita ni G. Reyes ang matandang ina mula sa bintana ng kanyang kotse. Yumuko siya ng malalim at nakpanggap na pinupunasan ang kanyang nga mata gamit ang isang panyo. Tulala itong tiningnan ng matandang ina bago biglang bumaksak sa kinatatayuan. Tinulungan siya ng isang dumadaan at dinala sa kalapit na botika. Ganun lumipas ang halos 12 taon. Ang kalupitan ng tanawin kung saan ang kasaganaan ni G. Reyes at Mang Badong ay itinayo sa ibabaw ng pakawasak ng 5 pamilya ay paulit-ulit na naganap. Sa panahong iyon, sa isang sulok ng atik ng lumang bahay ni G. Reyes sa probinsya, isang luma at naninilaw na talaarawan ang natutulok sa ilalim ng 24 na taong alikabok. Ito ang talarawan na naiwan niya noong umalis siya sa probinsya matapos magtapos ang high school noong 1980. Noong taksibol ang 2014, nagpasya ang ina ni G. Reyes na ayusin ang kanilang lumang bahay. Nagpasya siyang tumira kasama ang kanyang anak sa Maynila. Sa unang pagkakataon, umakyat ang matandang ina sa hagdan ng atik na hindi niya kailanman ginalaw. Sa isang sulok ng atik, mayroong isang tumpok ng lumang diaryo. Habang isa-isang inaalis ngang matandang ina ang nga diaryo, may isang mabigat na bagay na dumulas mula sa pagitan ng nga diaryo at bumaksak sa sahig. Pinulot niya ito. Isang luma at naninilaw na talaarawan. Umupo ang matandang ina sa ilalim ng maliit na bintanang atik. Walang malay niyang binuklat ang unang pahina. Sa kupas na papel, punong sulat kamay ng kanyang anak noong kabataan nito. Ngunit sa gitna, nakasulat ng malinaw sa pulang tinta ang pangalan ng 5 tao. Ang pangalan ng 5 lalaking iyon. Sa ilalim ng kanilang nga pangalan, may isang pariralang nakaukit na parang isinulat sa dugo, "Tiyak na gagantihan ko kayo." Nang hina ang magatuhod ng matandang ina at napaupo siya sa sahig. Nanginginig ang kanyang makamay habang binubuklat ang isa pang pahina. Sa pagitan ng makapahinang may petsang taglagas ng 1980, may isang kupas na itim at puting larawan. Sa larawan, makikita ang rehas ng rooftop ng paralan. Sa labas ng rehas, nakabitin ang batang si G. Reyes. Malapit ng mahulog. Sa tabi ngang larawan, iginuhit mismo ngang batang si G.
Reyes ang 5 kabatch na nakapalibot at nagtatawanan. Ang pinakakakilakilabot ay ang huling pahina ng tala-arawan. Sa tabi ng pangalangang 5 tao, may manumero na nakasulat ng sunod-sunod na parang listahan ng utang. Hindi ito simpleng menaga numero, kundi menaga petsa. Ito ang manakatakdang petsa nga matayan ng 5 tao na isinulat ng batang sige, Reyes 24 na taon na ang nakalipas. Sa gitna nito, isang patsang malinaw na nakasulat ang nakakuhangeng pansin ng matandang ina, Oktubre 9, 2004. 3 gabi siyang hindi nakatulog. Sa umagang ika-4 na araw, maingat niyang binalot ang talarawan sa isang tela at dinala ito sa bahay ng kanyang pangalawang manugang na nakatira sa La Trinidad. Ito ang talarawan ng anak ko noong bata pa siya. Ngunit mabigat sa dibdib ko kaya kailangan kong ipakita sa iyo. Inilapag ng matandang ina ang talarawan sa harap ng kanyang manugang. Tiningnan ng manugang ang huling pahina at nanginig ang kanyang nga kamay. Matapos ang 3 araw ng pag-isip, pumasok ang manugang sa istasyon ng pulisya ng Benguet. Ang talarawan na iyon ay dahan-dahang inilagay sa mesa ni Major Cruz, na 1 taon na lang bago magretiro. Matagal na tiningnan ni Major Cruz ang takip ng talarawan. Nanginginig ang kanyang nga daliri habang binubuklat ang unang pahina. Sa sandaling makita niya ang pangalan ng 5 tao, at ang nakatakdang petsa ng kanilang kamatayan, nagsimulang manginig ang dulong ang kanyang daliri sa paraang hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Noong gabing iyon, mariin niyang pinirmahan ang mga dokumento para sa pagpapalawik ng serbisyo. Halos kasabay nito, isa pang balita ang kumalat sa baryo. Si Lolo Pido, ang nangunguhan ng halamang gamot malapit sa minahan, ay nadiagnose na may taning na ang buhay. Terminal stage na ng kanser. Nakahiga sa kama, matagal na nakatingin si Lolo Pido sa kisame. Tinawag niya ang kanyang panganay na anak. Anak, mayroon akong isang pasanin na kailangan kong alisin bago ako pumanaw. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Pido ang kamay ng kanyang anak. Noong hapong iyon, sa tulong ng kanyang pamilya, muling pumasok si Lolo Pido sa istasyon ng pulisya. Umupo siya sa harap ni Major Cruz at sa unang pagkakataon, inilahat ang lahat. 10 taon na ang nakalipas, bago niya bawin ang kanyang testimonya, 1 tao mula sa panik ni G. Reyes ang dumating dala ang madokumento para sa paglipat ng titulo ang kanyang bahay. At isiniwalat ni Lolo Pido ang isang mas nakakagulat na eksena na nakita niya noong madaling araw na iyon. Sabi ko, 2 beses pumasok ang itim na kotse sa direksyon ng minahan. Pero sa pangalawang pagpasok, hindi si Reyes ang nakmamaneho. Si Mang Badong, ang tagapamahalang camping site, ang nakmamaneho. Dahan-dahang inilapat ni Major Cruz ang kanyang kamay sa ibabawng testimonya ni Lolo Pido. Agad na sinimulang imbestigahan ni Major Cruz ang financial records ni Mang Badong sa loob ng 10 taon. Natuklasan na mula pa noong matapos ang insidente, mayroong regular na deposito sa isang dummy account sa pangalan ni Mang Badong mula sa isang hindi kilalang shell company. Natukoy din na ang pondo para sa pag-aral ng kanyang 2 anak sa Maynila ay nakmula lahat sa madepositong iyon. Ang talarawan, ang bagong testimonya, at ang mga financial records ni Mang Badong ay makakasamang inilatag sa mesa ni Major Cruz. Ang gulong ng hustisya, na huminto sa loob ng 10 taon, ay sa wakas ay nagsimulang umikot muli. 2 buwan matapos makuha ang talarawan, opisyal na binuo ni Major Cruz ang isang special investigation team. Ang una niyang hiningi ay isang whole departure order para kay G. Reyes. Sa hapon kung kailan naaprubahan ang order, sige. Reyes ay nasa Ninoy Aquino International Airport, naghahanda para sa isang business trip sa Japan. Inabot ni G. Reyes ang kanyang pasaporte sa immigration officer. Matagal na tiningnan ng officer ang screen ng computer bago muling dahan-dahang tiningnan ang muka ni G. Reyes. Ginong Reyes, maari po bang tumabi muna kayo sandali? Sa unang pagkakataon, unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni G. Reyes. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng departure gate at hindi gumalaw ng matagal. Ngunit, ang ganting atake ni G. Reyes ay nagsimula sa loob lamang ng 3 araw. Isang grupo ng 7 abogado mula sa isang malaking law firm sa Makati ang tumayo sa tabi ni G. Reyes. Sa ika-4 na araw, sa isang conference room ng isang hotel, 7 kamera ang sabay-sabay na nakatutok kay G. Reyes. Dahan-dahang umakyat si G. Reyes sa entablado na nakasuot ng madilim na suit. Kinuha niya ang isang panyo at pinunasan ang kanyang nga mata. Taos puso ko silang pinatawad. Pagkatapos ng 24 na taon, sinubukan kong ayusin ang mga bagay para makayos kami. Paano ninyo masasabi na ako ang nanakit sa kanila? Nanginginig ang mabalikat ni G. Reyes habang humahagulgol. Ang talarawan ay isang simpleng sulat lamang ng isang teenager na biktima ng pambubuli.
Huwag ninyong sirain ang buong buhay ngang isang tao dahil lamang sa isang pirasong papel. Noong gabing iyon, naging numero 1 sa mga trending topic sa social media ang pangalan ni G. Reyes. Ang comment section ay napuno ng simpatya. Ano ang kasalanan ng biktima ng pambubuli? Isang tunay na kaibigan na sinubukang pura. Sa ilalim ng batas nun, ang prescriptive period para sa murder ay 20 taon mula sa petsa ng krimen. Agad na nagsampa ang maabogado ang kaso laban sa legalidad ang pahuhukay sa minahan at humiling and temporary restraining order. Ang pagkuha ang kritikal na ebidensya ay naantala. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang mabilis na lumubha ang kalagayan ni Lolo Pido. Noong taglagas ng taong iyon, pumanaw si Lolo Pido. Bago siya mamatay, tinipon niya ang kanyang pamilya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang panganay na anak at nag-iwan ng isang habilin. Anak, huwag kang magpapadala sa anumang paninira sa mga sinabi ko. Tahimik na pumanaw si Lolo Pido noong madaling araw na iyon. Agad na kumilos ang nga abogado upang pahinain ang bigat ng testimonya ni Lolo Pido ngayong siya ay pumanaw na. Kasabay nito, isang anonymous na tawag ang natanggap sa istasyon ng pulisya. Ito ay mula sa isang babaeng akontan na halos 30 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya ni G. Reyes. Sir, may tala na 5 beses na kumuhang ₱1,000 mula sa slush fund ng kumpanya. Ang perang iyon ay napunta sa isang dumi account na nakapangalan sa tao sa champing site. Nanginginig ang boses ng accountant sa kabilang linya. Ngunit, isang linggo lamang matapos ang tawag na iyon, bigla siyang tinanggal sa kumpanya. Sa inupahan niyang apartment, isang kontrata lamang ng bentahan ng ari-arian ang natakpuan sa sahig. Walang sinuman ang nakakalam kung nasaan ang accountant. Sa kalendaryo sa mesa ni Major Cruz, ang bilog na pula ay lalong kumakapal. Gabi-gabi, kinukulayan niyang itim ang bawat araw na lumilipas patungo sa ekspirasyon ng prescriptive period. Ngunit isang araw noong Hulyo 2015, isang opisyal na dokumento sa mesa ni Major Cruz ang nagpabago sa lahat. Inamindahan ang batas at tuluyan ng inalis ang prescriptive period para sa mga karumaldumal na krimen tulad ng murder. Nakasaad din na ang batas ay retroactive, na nangangahulugang sasaklawin nito ang mga kasalukuyang hindi pa nalulutas na kaso. Matagal na nanginig ang kamay ni Major Cruz habang hawak ang dokumento. Ang huling pananggalang ni G. Reyes, ang prescriptive period, ay biglang nawasak. Kinabukasan matapos maalis ang prescriptive period, ipinatupad ni Major Cruz ang isang search warrant sa bahay ni Mang Badong. Sa loob NG aparador sa kwarto ni Mang Badong, isang maliit na metal na kaon ang natagpuan. Sa loob nito, may makopyang resibo ang deposito mula kay G. Reyes at isang lumang memo na isinulat kamay ang mga oras ang pag-alis at pagdating ang sasakyan noong madaling araw ang insidente. Ito ang mga lihim na dokumento na itinago ni Mang Badong bilang kanyang insurance sa loob ng 12 taon. Noong gabing iyon, dinala si Mang Badong sa interrogation room. Sa wakas, umamin si Mang Badong sa lahat. Ang pintong interrogation room ay isinara ng 3:12 ng madaling araw. Eksaktong parehong oras kung kailan dumaan si G. Reyes sa tollgate 12 taon na ang nakalipas. Batay sa pag-amin ni Mang Badong, nagsimula na ang pahukay sa minahan. Isang madaling araw noong huling bahagi ng 2015. 2 bakho ang pumasok sa kabundukan ng Itogon. Dahan-dahang binuksan ang selyadong pasukan ng minahan. Pumasok ang investigation team sa loob ng lagusan. Hawak ang kanilang mga flashlight. Matapos ang halos 380 metro, sa isang dead-end na bahagi ng minahan, sabay-sabay na huminto ang mga ilaw ng flashlight. Sa malamig na kadiliman, nakahilera ng maayos ang 5 kalansay. Ang mga labi ng kanilang mga damit pang-akyat, na suot nila noong gabing iyon, ay makakasamang natakpuan. Sa buto ng daliring ang isa, suot pa rin ang kanyang singsing pangkasal. Kasabay nito, isang bagitong pulis sa istasyon, habang nagayos ng pinakailalim na estante ng bodega ng ebidensya, ay nakakita ng isang kulay kapeng sobreng papel. Ito ang sobreng naglalaman ng pares ang sapatos na isinumait ni G. Reyes 12 taon na ang nakalipas. Dinala ng bagitong pulis ang sobre at tumayo sa harap ng mesa ni Major Cruz. Matagaw na chinignan ni Major Cruz ang gisobre. Kinabukasan, dinala ni Major Cruz ang sobre sa PNP Crime Laboratory. Inilapak niya ang sapatos sa harap ng hepe ng Forensic Geology. 12 taong lupa po ito. Ito na ang huli naming pag-asa. Pakiusap, tingnan ninyo. Malalim na yumuko si Major Cruz. Ang suwelas ng sapatos ay inilagay sa ilalim ng isang high-tech na analysis machine. Ang mabubuong lupa na nakasiksik sa mauka ay pinaghiwa-hiwalay sa maliliit na particle. Ang resulta ay dumating kay Major Cruz. Ang lupa na ito ay hindi pangkaraniwan sa Itogon.
Mayroon itong mga espesyal na mineral na matatakbuhan lamang sa lalim na 380 metro ngang minahan. Ito ay lupa mula sa isang bahagi na hindi na minimina mula pa noong bago ang 1980. Nanginginig ang Malabini Major Cruz. Ngunit may mas mahalagang natuklasan. Sa pagitan ng mga partikel ngang lupa, may dalawang maliliit na patak ngang dugo. Ang advanced na DNA analysis technology ay nakakuha ngang impormasyon ng DNA ngang 2 tao mula sa mga patak na iyon. Ang isa ay tumugma sa DNA. Ang amang may bunsong anak na babae na may 99.999% probability. Ang isa naman ay eksaktong tumugma sa DNA mismo ni G. Reyes. Ito ang pares ng sapatos na kusanglob na isinumite ni G. Reyes 12 taon na ang nakalipas upang patibayin ang kanyang alibi. Ang sapatos na iyon, na isinumite niya upang patunayan ang kanyang sinabing tinulungan ko silang hanapin, ay naging isang bumerang na bumalik upang sakalin siya pagkatapos ng 12 taon. Dala ang bagong waran, nagtungo si Major Cruz sa bahay ni G. Reyes. Alas 4:30 ngang madaling araw, sa isang exclusive village sa Makati, binuksan ang gate. Nakapajama, si G. Reyes ay dahan-dahang inilabas ngang nga pulis sa bakuran. Wala na ang mukha na may pag-alala na ipinakita niya sa harap ngang nga tolda 12 taon na ang nakalipas. Ang mukha ni G. Reyes ay kulay abo, walang anumang emosyon. Sa loob ng interrogation room, nakaupo si G. Reyes at nakatingin lamang sa kisame. Tinanong siya ni Major Cruz. Hindi siya sumagot. Sinundan itong pangalawang tanong. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa sahig. Sumusunod sa payong ang kanyang nga abogado, tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Sa wakas, isang maikling pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig, sa korte ko na lahat sasagutin. Muli siyang nanahimik. Sa gabi bago siya iturnover sa piskalya, sa mesa ni Major Cruz ay nakahilera ang talarawan, ang resultang soil analysis, ang DNA report mula sa sapatos, at ang confession ni Mang Badong. 5 pirasong papel ang tahimik na nakniningning sa ilalim ng ilaw. Sa tabi nito, ang malarawan ng 5 pamilya na hindi naalis sa kanyang mesa sa loob ang 12 taon. Taksibol ngang 2016. Eksaktong 12 taon matapos ang insidente. Sa harap ng Regional Trial Court, mahaba na ang pila para sa mga nais manut ng paglilitis mula pa alas 6 umaga. Ang 5 pamilya ng mga biktima, nakasuot ng itim, ay nasa unahan ng pila. Hawak nila ang mga larawan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Binuksan ang pinto ng korte. Sa unahang hilera, makakasamang umupo ang 5 pamilya. Si Major Cruz, na 2 beses ipinagpaliban ang kanyang pagre-retiro, ay tahimik na umupo sa tabi nila. Mula sa gilid, dahan-dahang pumasok si G. Reyes na nakasuot ng unipormang preso. Sa likod niya, nakahanay ang kanyang 7 abogado. Nagsimula ang paglilitis. Ang talarawan ay isang walang kwentang sulat lamang ng isang teenager. Ang pag-amin ni Mang Badong ay maaring kasinungalingan. Ang sapatos ay 12 taon nang nakatago, hindi na dapat tanggapin bilang ebidensya. Isa-isang tumayo ang mga abogado at iginiit ang pagiging inosente ni G. Reyes. Sa ikalawang pagdinig, iprinisinta ng prosekusyon si Mang Badong bilang kanilang unang testigo. Naka-unipormang preso, umakyat si Mang Badong sa witness stand. Nakatinginan sila ni G. Reyes. Bahagyang umiling si G. Reyes. Matagal na tiningnan ni Mang Badong ang mukha ni G. Reyes. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin at nagsalita sa mikropono. 12 taon na ang nakalipas, tumanggap ako ang 2 milyong piso mula kay G. Reyes. Ang nanginginig na boses ni Mang Badong ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Ako ang nagbabaeng circuit breaker. Ako ang nagpatay ang CCTV. At 2 beses kong minaneho ang kotse ni G. Reyes papunta sa minahan. Inilipat namin ang 5 tao. Yumuko si Mang Badong sa harap ng mikropono. Sabay-sabay na nanginig ang mabalikat ng 5 pamilya. Sa ikatlong pagdinig, iprinisinta ng prosekusyon ang na financial records mula sa kumpanya ni G. Reyes. Ang talangangga transaksyon mula sa slash fund patungo sa dami akan ni Mang Badong ay ipinakita sa monitor. Humina ang depensa ng nga abogado sa harap ng nga numerong iyon. Sa ika-4 na pagdinig, inilabas ng prosekusyon ang kanilang huling alas. Ang resulta ang soil analysis at DNA report mula sa sapatos. Ang graph ang G-soil composition mula sa lalim na 380 metro ay pumuno sa screen. Kasunod nito, ang resulta ng DNA na nagpapakitang makatugma ang DNA ni G. Reyes at ng isa sa mga biktima. Isa sa makamag-anak, na may suot na singsing pangkasal, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib. Nanginginig ang kanyang mabalikat.
Ipinakita ngang piskal ang isang larawan sa monitor. Taglagas nege bindokuzyus seksan. Ang itim at puting larawan ng batang si G. Reyes na nakabitin sa rooftop. Pinalaki ang imahe ngang sapatos na suot niya. Sa tabi nito, ang pattern ngang pakasirangang suwalas ng sapatos na isinumite niya 12 taon na ang nakalipas. Ang dalawang pattern ay perpektong makatugma. Ito ang mismong sapatos na suot niya mula pa noong araw na isinabit siya sa rooftop. Ang mukha ni G. Reyes ay namutla na parang papel. Noong hapong iyon, binigyan si G. Reyes ang huling pagkakataong magsalita. Pinihilan siya ni kanyang mag-abogado. Ngunit tinanggal niya ang kanilang nga kamay. Tumayo siya. Humarap siya sa 5 pamilya. Nangingini ang kanyang ngalabi. Sa wakas, nagsalita siya. 24 na taon na ang nakalipas, itinulak nila ako sa labas ng rehas ng rooftop. Mula nun, araw-araw kong hinintay ang araw na ito. Sinimulan niyang ikwento kung paano niya nilagyan ng pampatulok ang inumin ng 5 kaibigan. Inamin niya kung paano nila inilipat, kasama si Mang Badong, ang manatutulok na katawan papunta sa minahan. Inamin din niya kung paano niya siniguradong dumaan sa tollgate sa eksaktong oras para buuin ang kanyang alibi. At isang huling katotohanan ang nabunyag. Ang dahilan kung bakit makakaiba ang halaga ng parang ibinibigay niya sa mga pamilya. Ibinase ko ang halaga sa pagkakasunod-sunod ng paglipat namin sa kanila. Ang pamilya na laging tumatanggap ngang pinakamaliit na halaga sa loob ngang 12 taon ay napahawak sa kanilang upuan, bago himatayin. Isang buwan matapos ang pag-amin ni G. Reyes. Isang umagang ang taksibo, binasa ang hatol. Sa unahang hilera, naroon pa rin ang 5 pamilya. Tahimik ang buong korte, dahan-dahang binuklat ng hukom ang desisyon. Ang akusadong si Antonio Reyes, dahil sa kayang detalyadong pagpaplano sa loob ni G. 24 na taon, sa kalupitan ni G. Pakitil, ni G. Limang, buhay sa isang gabi, at sa kayang 12 taong panilinlang, ay hinahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang akusadong si Danilo Badong Santos, dahil sa pagiging kasapwat sa pagpatay at pagtago ng bangkay, ay hinahatulan ng 25 taong pagkabilanggo. Sa sandaling iyon, isa-isang tumayo ang 5 pamilya, hawak nila ang puting papel. Ang parehong mga salita mula sa koronang ipinapadala ni G. Reyes, kaibigan, patawad. Kasabay nito, tumayo si Major Cruz. Lumapit siya kay G. Reyes. Hawak niya ang 5 kulay kapeng sobre. Ito ang mga sobreng may tulong pinansyal na ibinigay sa kanyang ngamba pamilya noong umagang iyon. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga sobre sa nakaposas na mga kamay ni G. Reyes. Hindi kinaya ng mga kamay ni G. Reyes ang bigat. Nahulog ang mga sobre at kumalat sa kanyang paanan. Ang 5 kalansay ay sa wakas ay naibalik sa kani-kanilang pamilya. Nakaroon ng maliliit na burol sa kani-kanilang bayan. Isang matandang ina ang niyakap ang singsing pangkasal ng kanyang anak. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Napaluhot na lamang siya, yakap ang singsing sa kanyang dibdib. Ang pares eng sapatos na naging susi sa kaso ay inilagay sa isang glass case sa istasyon eng pulisya eng Benguet. Sa ilalim nito, isang plakang nakaukit. Ang pares eng sapatos na bumasag sa 12 taong katahimikan. Ito ay naging paalala sa lahat ng susunod na henerasyon ng mga investigador. Kinabukasan, tahimik na inilapak ni Major Cruz ang kanyang resignation letter sa mesangan hepe. Sa takip ng huling case file na kanyang inayos, nakasulat, walang perpektong krimen. Ang katotohanan ay naghihintay lamang ng tamang panahon. Sa taksibol, isang maliit na bantayok ang itinayo sa bakuran ng bahay ni Lolo Pido. Sama-samang nagbigay-pugay ang 5 pamilya. Yumuko sila sa harap ng katapangan ng isang matandang lalaki na, sa kabilang ng pakalukmok, ay pinili pa ring itama ang kanyang pagkakamali. Muling dumating ang taksibol. Naktayo ang 5 pamilya ng 5 maliliit na lapida sa pasukan ng minahan. Nakaukit dito ang pangalan ng 5 lalaki. Tuwing linggo, ang matandang ina ay sumasakay sa unang biyaheng bus. Naglalagay siya ng 5 tasa ng mainit na kape sa harap ng lapida. Ang tanawing iyon ay nagpatuloy hanggang sa huling hininga ng matandang ina. Mayroong isang taglagas, 40 taon na ang nakalipas, kung saan isang batang lalaki ang nakabitin sa labas ng rehas ng rooftop ng paralan. Ang kalupitan ng kabataan ay bumalik pagkatapos ng 24 na taon bilang pakawasak ng 5 pamilya. Ang galit na inalagaan sa pusong isang tao, sa loob ng 24 na taon ay naging isang trahedya na lumamon sa buhay ng 10 tao. Ang 5 tolda at isang pares ng lumang sapatos ay nagiwan sa atin ng isang mabigat na katotohanan pagkatapos ng 12 taong katahimikan. Ang kamay na walang-awang yumurak sa pagdurusa ang iba ay tiyak na babalik bilang isang patalim na sasakal sa sarili mong lig.
At walang perpektong krimen sa mundong ito. Ang katotohanan ay tahimik lamang na nahihintaying tamang panahon. Sana'y isa puso nating lahat ang aral na ito at maging mabuti sa ating kapwa.